Simbang gabi na, habang papalapit ng papalapit ang Kapaskuhan, ay papalamig naman ng papalamig ang simoy ng hangin. Damang-dama na ang Pasko sa lasa ng bibingka at puto bongbong, sa nagliliwanag na kislap ng mga Christmas light, sa ganda ng mga nakasabit na parol, sa tunog ng mga instrumentong bitbit ng mga nangangarolin. Kaya naman ang puso ng mga tao ay nagagalak at nananabik na sa Pasko. Samantala, nagpatawag ng pulong ang pinuno ng mga aswang na si Benedicto. Ang pulong ay may kinalaman sa nalalapit na pagdiriwang ng Pasko ng mga tao. Ang plano ay ang biglaang pag-atake sa baryo sa oras mismo ng Noche Buena. Walang ititirang buhay maski isa, matanda man, sanggol, may kapansanan o sakit, lahat ay bibiktimahin at magiging handa para sa sarili nilang pagdiriwang. Ang lahat din ng mga aswang ay obligadong makiisa sa kanilang layunin. Napahinga ng malalim ang aswang na si Lorena. Karga niya ang bagong silang na sanggol. Hindi niya maiwasang mag-alala para sa kanyang anak, kung pati sila ay kasama sa plano. Ang hindi raw sumali sa paglusob ay hindi kakain at tatanggap din ng parusang paglatigo. Wala na ang asawa ni Lorena, napatay ng mga nagronda, kaya silang dalawa na lang na kanyang sanggol ang magkasamang namumuhay. Sa ayaw at sa gusto niya, kailangan niya maging bahagi ng plano. Bisperas ng Pasko, ang panganib na dulot ng mga aswang ay nakaambana, nakahandang maghasik ng lagim sa bawat sulok ng baryo. Nagtipon-tipon na sila habang ang mga tao ay abala naman sa paghahanda ng kanilang Noche Buena. Masaya, puno ng pag-asa ang himig ng Paskong pumapailan lang sa mga kabahayan, hanggang sa ito ay mapangibabawa ng alulungan ng mga aso. Natikilan ng mga tao, nakiramdam, kinapangan ng takot at kinilabutan sa patuloy na pag-alulong ng mga aso. Ipinaghela ni Lorena ang kanyang sanggol. Inawitan ng pagmamahal, hinagkan sa noo at saka inilapag sa duyan. Ang pinunong si Benedicto ay hindi na makapaghintay sa kanilang selebrasyon, kaya naman ibinigay na niya ang signal para sa paglusob sa baryo. Mabibilis ang mga paa sa pagtakbo. Ang mga kamay ay nangahaba na tila gustong-gusto nang makaabot ng biktima. Ang mga may pakpak ay nagmamadaling makadapo sa mga bubungan, naglalaway na malasahan ang dugot laman na magsisilbing handa nila sa sarili nilang pagdiriwang. Ngunit pagbungad ng isang lalaking aswang sa pintuan ay agad tumarak sa kanya ang sibat, ang mata ng aswang na dumapo sa bubungan at sumilip sa butas ay natusok ng patpat na pinahira ng katas ng bawang. Ang babaeng aswang na sumusugot sa madilim na daan ay sinabuyan ng asin, nangangahulugan na ang mga taga-baryo pala ay napaghandaan ang nakaambang panganib. Hindi nila hahayaan na sila ang maging Noche Buena ng mababangis na aswang. Gumamit sila ng mga sibat, asin, bawang, buntot pagi, benditadong tubig at krusipiho laban sa mga umaataking aswang. Hindi makapaniwala ang pinunong si Benedicto sa nangyari. Malakas ang kutob niya na may nagtraidor sa kanilang lahi. Naalala ni Benedicto si Lorena, mahinala siyang ito ang nagtraidor sa kanilang grupo, kaya hindi nakaporma ang mga aswang sa mga tao. Namataan ni Benedicto si Lorena na pinapanood lang ang kamatayan ng kanilang mga kalahi. Sasakmalin sana niya ito, ngunit naunahan na siya nang tumamang sibat sa likod niya, tagos sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa lupa sa paanan ni Lorena. Ipinaalala ni Lorena ang nakaraan, na nang umibig siya sa isang normal na tao ay hinagupit siya nito ng latigo, at sa gitna ng pagroronda ng mga tao ay inatake nito ang lalaking mahal niya at ama ng kanyang anak. Kaya bakit para ito nagtiwala sa kanya? Giit naman ang pinuno sa gitna ng paghihingalo na noon pa man ay trinaydor na ni Lorena ang kanilang lahi na magmahal siya ng tao, ngunit binigyan niya siya ng isa pang pagkakataon dahil lihim niya siyang minamahal. Nanlaki ang mga mata ni Lorena sa pagkabigla, hindi lang dahil sa isiniwalat ng kanilang pinuno, kundi dahil din sa sibat na tumarak sa kanyang dibdib, tagos sa likod. Bumagsak siya sa tabi ni Benedicto. Matapos ang malagim na gabi ng kamatayan ng mga aswang, ang mga tao ay nagdiwang, hindi lang ng Kapaskuhan, kundi maging ng tagumpay laban sa mga mababangis na aswang. Samantala, ang sanggol ni Lorena na naiwan sa duyan ay natigilan sa pag-iyak nang pumailan lang ang fireworks sa kalangitan.
Naghihintay ng kakarga sa kanya. Naghihintay ng kakalinga